Nung, nung kabataan ko pa po, hindi pa po ako matanda, nung bata pa ako, namulat po ako sa pamilya ng mga magsasaka. Sino po dito yung marunong magsaka? Maraming salamat sa inyo pala. Sino dito yung na-experience nyo magsaka? Magsaka sa Lube, magsaka sa Bayabas, magsaka sa Bakod, magsaka sa buhay. Hindi magsaka, magiging farmer. Amen? Naranasan ko po lahat yon. May sakahan po kami ng palay at may sakahan din po kami ng mais. So, ganito ang senaryo. Every time na mag-harvest, kadalasan nauuna ang mais. Nauuna ang mais. So, excited na kami dahil kakain na kami. Kailang mais. Kasi kami sa probinsya, nagsawa na rin kami sa mais. Kasi pag sa probinsya kasi, pag palay na yung bigas mo, ay, napakaano mo na. Medyo may class ka na. Iba na yung level. Class time na yon. Ayan. So, nagdarasal kami, Lord, sana makatikiman lang kami ng palay. Lapit ng anihan. Eto na, anihan na. Anihan na. Pagkatapos na ng ani, binenta ang palay, bumili ng mais. Mais pa rin. Nakapag-harvest man kami ng palay, pero sa mais pa rin ang bagsak namin. Amen? Amen. Mamaya makaka-relate po tayo lahat. So, habang lumalaki ako sa area na yon, at habang lumalaki din ang sakahan mo, lumalaki din dapat yung storage mo. Habang lumalawak yung sinasakahan mo, dapat lumalaki din yung bodega mo. Kasi doon mo ilalagay lahat ng mga ani mo. Ani, sabihin mo sa katabi mo, ani. So sa umaga pong ito is pag-uusapan po natin about ani. True harvest. Yung tunay na harvest ay nangangailangan din ng tunay na preparation. Amen. Kung gusto mong magkaroon ka ng magandang harvest, dapat maganda din yung preparation mo. Kung gusto mo ng great harvest, dapat meron ka ring great effort para makapag-harvest ka ng great. Sabihin mo sa katabi mo, great harvest. Yan. The great harvest needs a great preparation. Lagi po nating tatandaan yan. Ngayon, kung ang preparation mo is tamang-tama lang, huwag kang mag-expect ng great harvest. Amen? Dito po tayo sa John chapter 4. Nakailang beses ko na rin pong naituro ito at gusto ko pong ulitin. John chapter 4 verse 34 hanggang 38 lang po tayo. Babasahin ko po siya sa Tagalog sa Pinoy version. No? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ang sundin ng kalooban ng nagpapadala sa akin at tapusin ang binibigay niyo trabaho sa akin. Di ba sinabi ninyo na 4 na buwan na lang at harvest time na? Pero sinasabi ko sa inyo, tingnan niyo ang paligid. Hinog na ang mga bunga sa bukid at ready na para i-harvest. Binayaran ang mag-harvest at ginagather niya ang mga bunga para sa buhay na walang hanggan at para sa magsaya ang nagtatanim at ang nag-harvest. Totoo ang kasabihang may nagtatanim pero iba ang nag-aani. Pinadala ko kayo para i-harvest ang di nyo pinaghirapan. Iba ang nagtatrabaho sa bukid na yon, pero kayo ang nakikinabang sa pinaghirapan nila. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa umaga po na ito, gusto ko po kayong dahil sa senaryo na meron po tayong harvest. Every time po meron na pong harvest. At isa pong patunay dyan is yung harvest na binabanggit po dito is hindi po basta-basta na harvest. Kundi yung harvest na binabanggit po dito is yung mga kaluluwa po o yung mga kasamahan natin, mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Yun po yung kailangan nating i-harvest.
Kasi ang sabi ng Lord, ang sabi ninyo, 4 na buwan pa para mag-harvest. Pero tingnan nyo yung sa paligid ninyo, hinog na ang lahat. Amen? So sa harvest field, naka-ready na ang lahat para i-harvest natin. Kaya nga harvest field na eh. Kasi ready for harvest na eh. Tama? So dahil naka-ready na ito, nangangailangan ng mga tagapag-ani, harvester. Nangangailangan na ng harvester yung inaani natin. Take note na kapag nag-aani tayo, hindi dapat tayo lumagpas sa araw ng anihan. Kasi pag lumagpas tayo sa araw ng anihan, hindi na maganda ang ani mo. Kukunti na lang ang makukuha mo. Bakit? Nalalaglag na yung iba. At yung iba tumutubo na. Mahihirapan na naman tayo ulit mag-recover. Amen? At ang senaryo po na ito, gusto ko lang po bigyan ng background, bakit nandun sila sa senaryo. Ito yung senaryo kung saan si Lord at yung Samaritan woman ay nagtagpo dun sa balon. Nakita sila doon at nagkaroon sila ng discussion. But before ang harvest, there is a great preparation na ginawa si Jesus para sa harvest na yon. Amen? Habang nakikipag-usap si Jesus sa babae na yon, yung mga disciple naman niya lumuwas at naghanap ng mabibilhan ng pagkain para sa kanila. Kaya nabanggit ni Jesus na iba ang pagkain ko. Ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban ng Diyos sa buhay ko at asa naman nagpadala sa akin. Kasi nung pagdating ng mga disciple, tapos na rin nag-usap si Jesus at ang Samaritan, sabi nila, Lord, kumain na po kayo. Yun yung sagot ni Jesus sa verse 34, na iba ang pagkain ko, yung kaluluwa. Sino dito yung tinuring mo na ang pag-i-invite or ang pag-share ng gospel ay parte na ng daily routine mo. Pinapakita kasi dito na yung pag-share natin ng gospel, yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pagsunod sa kanyang kalooban, is dapat naging parte na sa ating daily routine. Kasi kung si Lord mismo, kung si Jesus mismo, is tinuring niya yon na asa pagkain, ang pagkain po ay kinakailangan ng tao araw-araw. Amen. Dapat nandun, nabubuhayan tayo, kaya huwag kayong magtataka. Sino dito yung nasa life group? Sino dito yung lagi kang kinukulit ng life guide mo? Huwag po kayong magtaka at huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magtampo sa kanila. Bakit ang kulit-kulit nila? Kasi yun na po yung daily routine po nila. Na every time, pinapaluwa po kayo, sinasabihan po kayo. Amen. But iba na po yung level po ninyo ngayon. Na-harvest na po kasi kayo. Nag-gather na po kayo. Nandito na po tayo sa storehouse. Nandito na po tayo ngayon. Isa po tayo sa mga na-harvest na. Sabihin mo sa katabi mo, isa ka pala sa mga na-harvest. Alam mo kung bakit na-harvest ka? Kasi merong great preparation ang ginawa sa iyo. Amen. Si Jesus, itong ginawa niya sa babae. Paano nagkaroon ng harvest? Unang-unang ginawa ni Jesus, inayos niya ang mga boundaries. Inayos ni Jesus. Anong sabi anong sabi dun sa verse 9? Sumagot ang babae. Nung humingi si Jesus ng tubig sa kanya, sumagot ang babae. Sumagot ang babae, isa kang Diyo at Samaritan ako. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Sinabi niya ito kasi hindi nakikisama ang mga Jews sa mga Samaritan. May boundaries kasi between Jews at Samaritan. Isa sa mga dahilan bakit hindi tayo nagkakaroon ng great harvest kasi hindi natin binibreak yung boundaries. Wag mo na silang sharean dyan kasi mga Kristiyano na, wag mo na silang sharean kasi may sarili na rin silang mga church. Wag mo na silang share. No! Hindi church ang sinishare mo. Word of God. Share ka lang share. Pasensya ka na, hindi ko sila ma-share. Mga born again na rin sila. Mga Christian na rin sila. May nabasa ako, may napanood ako kagabi, I think kagabi yon,
sa Facebook. Sabi niya, tayong mga Katoliko daw, pag sinasabihan daw tayo na ligtas ka na ba? Na nakatanggap ka na ba ng salita? Dapat sabihin natin na, oo, ligtas na tayo kasi tinanggap na natin si Jesus Christ. Napaka ano, di ba? Napaka common, tama. Pero sila yun eh. Pero pag yung iba tinatanong mo, are you saved? Di ko alam. Saan ka pupunta pag na ano? Di ko alam. Same as true sa atin. Meron tayong pag-iisip na ligtas ka na ba? Doon na natin malalaman yan pag namatay na tayo. No! That is, mga boundaries kasi, may mga boundaries pa kasi tayo. Pagkasinyeran mo, sasabihin ng mga yan, pinanganak tayong ganito, mamamatay tayong ganito. There are boundaries between sayo at yung mga i-harvest natin. May mga boundaries kasi. Bakit hindi ka makapag-harvest? Hindi nakapagbunga eh. Bakit hindi ka nakapag-harvest? Hindi maganda yung pagtatanim mo ngayon. Hindi maganda ianihin ngayon. May mga boundaries tayong ginagawa. May mga boundaries pala, kaya hindi natin nagagawa ang great harvest. Kaya dapat, isa sa ginagawa natin, i-break natin yon. Like Jesus, binrake niya yung boundaries na yon. Sometimes, dahil mga Krisyano na tayo, iniiwasan natin yung mga old friend natin kasi iba yung mga ginagawa nila. But hindi natin nare-realize na kaya pala tayo nag-i-exist dito, kaya pala tayo nandito ngayon nagsishare ng gospel para sa kanila. Amen. Akala natin na yung boundaries na yon sa kanila lang yon. Hindi pala. Yung boundaries na yon, tayo pala mismo ang gumawa nun. Yung mga naniniwala kay Kristo. Breaking the boundaries, magkikreate sa atin ng great harvest. Amen. Bakit tayo merong 21 days prayer and fasting? To break the boundaries. Bakit tayo may prayer for 3? To break the boundaries. Amen. Ginagawa mo na ba ito? Kasi kung ginagawa mo ang prayer and fasting, 21 days prayer and fasting, it means na nakipagkaisa ka to break the boundaries. Hindi boundaries nila papunta sa atin, kundi boundaries natin papunta sa kanila. Kasi marami na rin namang may alam na itong mga Samaritan na to. Sino ba ang nagsabi sa kanila na bawal? Mga Jews lang din. At sino ang nag-break? Jews lang din. Huwag tayong makisama dyan sa kanila kasi iba yung gusto nila. Puro walwalan yung mga gusto nila. Puro mga happy-happy yung gusto nila. And then, make a decision. I-try mo. To the point na hindi naman ikaw ang madala. Kundi tayo mismo ang mag-aabot sa kanila. Ang pag-break ng boundaries, hindi ibig sabihin nun, ma-break yung faith mo para kay Lord. Kundi ang pag-break ng boundaries para madala sila sa Panginoon. Amen. Pangalawa, inayos ng Lord ang puso niya. Inayos ng Lord ang puso ng babae. Alam mo naman natin na sa pag-i-invite natin sa mga kamag-anak natin, marami silang mga kesyo-kesyo, marami silang mga dahilan. Yun nga, dahil mga boundaries, inayos ni Lord yung puso ng babae. Pakiayos yung mic ko, please. Na ano ako. Verse 16, anong sabi dito? Sinabi ni Jesus sa kanya, sige, tawagin mo ang mister mo at isama mo dito. Anong sagot ng babae? Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Kasi 5 ang naging asawa mo. At hindi mo rin asawa ang kinakasama mo ngayon. So, totoo ang sinabi mo. Dapat malaman natin, alamin natin kung ano yung mga bagay na nagpapahindi sa kanila para sa paglapit nila sa Panginoon. Dapat dito pa lang nag-aayos na ng puso. Si Lord mismo inaayos niya yung puso. Hindi okay yung babae. Yes, na-break na niya yung boundaries na yon. Sa palagay mo, sasamang babae, ang tanong ng babae sa sarili, ay hindi ako pwede kasi makasalanan ako. Nakakagawa ko ng kasalanan. Kahit na okay na tayo as Jews and Samaritan relationship, na break na yon, pero makasalanan ako. And inayos ng Lord ang puso niya.
Pinakita ni Lord sa kanya na tama ang sinabi mo. Tinest ni Lord eh. Dalhin mo dito ang asawa mo. Ano sabi ng babae? Wala po akong asawa. Wala po akong matatawag na asawa. Sabi ni Jesus, tinest lang siya. Yes, tama ang sinabi mo. Dahil wala kang naging asawa kasi 5 ang naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon, hindi mo pa asawa. Madalang ka lang makakita ng tao na pag nagsishare ka, nag-o-open sa'yo. Hindi porket nag-open siya, is chismosa na siya. Hindi all the time. Nag-open siya sa'yo kasi alam niya na may itutulong ka sa kanya. Nandun ka para masabihan niya ng pagkakamali niya. Nandun ka para masabihan ka niya ng kung anong sitwasyon niya ngayon. Ayusin ang puso. Yun ang ginawa ni Jesus. To have a great harvest, kailangan maayos yung puso nila. Doon pa lang. Amen. Pangatlong ginawa, pinaunawa sa kanya ang katotohanan. Pinaunawa ni Jesus sa kanya ang katotohanan. Verse 23 to 24. Sabi niya dito, pero darating ang time. Kasi ang sabi dito na po kami nagpupuri sa lugar po na ito. Pero sabi ni Jesus, pero darating ang time. At actually, dumating na nga. Natatawa kayo. Actually, dumating na nga sa tulong ng Espiritu. Sasambahin nga ng mga tao ang Ama kung sino talaga siya. Ibibigay niya sa kanya ang pagsamba na talagang gusto niya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya sasambahin lang siya kung sino talaga siya sa tulong ng makapangyarihan ng Espiritu. Amen? Ang sabi kasi ng babae sa verse 22, sabi kasi dito sa verse 20, kayong mga Samaritan, hindi nyo alam kung sinong wino-worship nyo. Pero alam naming mga Diyo. Ito ang naging problema kaya nagkaroon ng hindi nyo kasi alam yung wino-worship nyo. Kami mga Diyo alam namin. Kasi kung sino ang wino-worship, alam namin mga Diyo kung sino ang wino-worship namin. Kasi nanggaling sa mga Diyos ang kaligtasan. Saan daw nanggaling ang kaligtasan? Sa mga Diyos. Ang mga Diyos ang nakakaalam. Ang mga Diyos yung nandoon eh. Sa sitwasyon natin ngayon, nasa sa atin na yon. We are the Jews right now. Nasa sa atin na ang kaligtasan. At ang kailangan ng mga Samaritan is katulad nating mga Jews. Yung mga Jews na nagbe-break ng boundaries. Amen. Kasi maraming mga Jews dyan, mga Jewish dyan, hindi nagbe-break ng boundaries, hindi katulad ni Jesus. Sa dami-dami ng mga Jews na, si Jesus pa talagang pumunta doon. Si Jesus lang yung kaya mag-break. It's ating generation ngayon. Wala na tayo. Alangan naman kung pupunta pa yung Diyos dito para mag-share ng gospel. No. Ang sabi niya, darating yung time na yon. At actually, ito na nga. Ito na rin daw yung time na yon. Kami mga Diyos kasi alam namin kung sinong wino-worship. Ikaw alam mo kung sino ang wino-worship mo. Ikaw alam mo kung sino yung pinabibigyan mo ng papuri. Kasi nasa Diyos nanggaling ang kaligtasan. Kaya nga nagsishare tayo ng gospel eh. Kasi meron tayong bitbit na kaligtasan. Kaya nga sinishare natin ng good news, magandang balita. Kasi nga bitbit nga natin yon. Sa modern na panahon ngayon, tayo ang may hawak ng titulo, pagiging isang Diyos. Hindi Diyos. Diyos. Hudyo ka. At alam niyo po ba, na-amaze ako. Sabi ko, Lord, ang ganda ng ginawa mo sa sitwasyon na ito. Ang ganda ng alam mo, di ko ma-explain eh. Basta ang ganda ng pagkatahi-tahi mo, Lord. Wala yung mga disciple niya, but si Lord nagtatrabaho. Come on. Kahit wala yung mga disciple niya, si Lord nagtatrabaho. Akala mo, dahil wala kang ginagawa, walang ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord. At alam niyo po ba kung bakit ako na-amaze dyan sa statement ni Jesus? Na
Ay, okay lang na. Diyos ako, Samaritan ka. Okay lang. Breaking the boundaries. Bakit? Tingnan nyo, John 3:16, ay 3:17. From 3:16 yun eh. John 3:17. Anong sabi ng John 3:17? Sabi niya dito, kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas. Come on. Come on. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yes! Given na merong buhay na walang hanggan. Through Christ Jesus. Kasi yun yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung pag-ibig ng Lord na ibinigay niya sa mundong ito. Buhay na walang hanggan. Pero hindi porket may buhay na walang hanggan, yun na yung buhay na walang hanggan yun. May kalakip yun. Pag meron kang bitbit na buhay na walang hanggan, dapat meron kang verse 17 ng chapter 3. Pumarito ka dapat para hindi husgahan ang mundo. Pumarito ka dapat para hindi sila husgahan, para hindi sila ilugmok lalo. Kundi nandirito ka para ituro sa kanila ang kaligtasan. Come on! Bakit ka nandito ngayon? Kasi naturuan ka ng kaligtasan. Bakit ka nasa life group? Kasi naturuan ka ng kaligtasan. At yan ang laging pinamumuhay ni Jesus. Kahit saan man siya magpunta, may bilang siyang bitbit na kaligtasan. Kasi pinadala ang anak ng Diyos para hindi hatulan ng sanlibutan. Para not to condemn. Sabi nga, huwag sila ilugmok sa kanilang kasalanan. Not to condemn. At pagdating sa John 1:12, ang sabi, lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka pala ng Diyos. Dapat hindi ka humahatol sa anumang pagkakamali ng iba. Gusto mo ng great harvest? Kailangan mo ng great preparation. Hindi natin 40 ito. Hindi natin 40. Bakit? Kasi may kasalanan siya. May pagkakamali siya. Tapos si-sharean ko, no way. Hindi na. Andiyan sasabihin mo, ayaw nila eh, wala tayong magagawa. Ayaw nila o ayaw mo? O ayaw natin? Sometimes, nandun tayo sa sitwasyon na akala natin ayaw nila, yung pala, tayo ang may ayaw. Dumating na naman ako sa point ngayon na nag-aabot na naman ako ng mga kaluluwa. Inaabot ko na naman sila ulit. Yung mga dati kong makaklase, mini-message ko sila, ganito, ganyan. May mga kaibigan ko, yung mga katrabaho ko, sinisharean. At sabi ko, Lord, yung harvest na hindi nakikita ng tao. Yung iba kasi yung pag sinabi natin harvest, laging goods yan eh. Kung ano yung tinatanim natin, alam mo yon. So sa time na yon na umalis yung mga disciple nila, wala silang kalam-alam, nagtanim na si Jesus. Meron nang tinanim si Jesus. At naniniwala ako na sa sitwasyon nila na yon ay yun yung time na pagtatanim. At yet sabi ninyo, 4 months pang hihintayin para mag-harvest. Sabi ni Jesus, tumingin muna kayo sa paligid ninyo. Tumingin kayo sa paligid ninyo. Hinog na ang lahat. Paano nasabi na hinog na ang lahat? Kasi nagtanim na si Jesus, tapos na ang lahat eh. Nakapagtanim na si Jesus. Amen? At dahil hinog na ang lahat, ano ba dapat ang ginagawa ng isang harvester? Ano ba dapat ang ginagawa ng isang nag-harvest? Kung merong may-ari ng field, tapos merong taga-harvest. Kasi sabi dito sabi kasi dito sa verse 38, pinadala ko kayo para i-harvest ang di nyo pinaghirapan. So, meron tayong hina-harvest ngayon na hindi natin pinaghirapan. Amen? May mga harvest tayo ngayon na hindi natin pinaghirapan. Pero hindi porket hindi natin pinaghirapan, ay pinaghirapan na rin ng iba. Ang gulo, no? Meron tayong mga i-harvest ngayon na hindi na tayo maghihirap. Kasi tinarbaho na ng iba. Amen? Unang-una, anong gagawin ng isang
nag-harvest. Unang-una, tingnan mo yung field mo. Kung ready for harvest na ba talaga yan. Tingnan mo yung field. Kung ready na ba talaga yan. Tayong mga farmer, pag pupunta na tayo sa field natin, tinitingnan natin, okay na ba to? Ay, okay na, medyo pahinog na. Alam, tansyado mo. Natatansya nila eh. Pag sinabi nila na, isang buwan pa, pwede na i-harvest yan. O, 3 linggo pa, pwede nang i-harvest yan. Dapat alam natin, dapat marunong tayo tumingin sa field. As a harvester, dapat marunong tayo tumingin doon sa field natin. Ano sabi ng verse 35? Di ba sinabi ninyo na 4 na buwan pa, 4 na buwan na lang ay mag-harvest na? Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, hinog na ang mga bunga at pwede na silang i-harvest. Tingnan nyo muna. Double check ninyo, tingnan ninyo. Sa paligid natin dito ngayon, ready na ba talaga sila para i-harvest? Kaya natuwa ako nung magkakandak tayo ng mamimigay tayo, mag-saturate tayo dyan, mamimigay tayo ng mga brochure. Kasi isa yung sa sign na nagtatanim tayo sa kanila. At dapat mag-expect tayo ng harvest sa kanila. Dapat mag-expect tayo ng great harvest kasi meron tayong great na ginagawa. Amen. Mahirap nun, mag-invite ka lang doon tapos mag-expect ka. Sabi ko, hindi siguro. Pero sabi ko, buti na lang meron kaming ganito. Ibig sabihin, naka-inline po kami sa Great Harvest, Lord. Amen. Pangalawa, malapit na po pala akong magtapos. Dapat nakikita mo ang ginagawa ni Lord. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon, dapat makikita mo pa rin ang galaw ni Lord. Di ba kayo nagtataka? Sa church pa lang natin, ilan na yung nagla-live group, pero halos punuan po tayo, galaw po ni Lord yan. Hindi galaw ng tao yan, kundi galaw ni Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, tignan mo ang galaw ni Lord. Pangatlo, tignan mo ang sarili mo na harvester ka. Kaya hindi tayo nakakapag-harvest kasi ang tingin mo sa sarili mo, may-ari ka. Ang tingin mo sa sarili mo, boss ka, hindi ka harvester. Nandito ka lang, okay lang. Minsan hindi tayo nakakasabay sa pag-harvest. Amen. Amen. Hindi tayo nakakasabay sa harvest kasi ang totoo, hindi natin nakikita na mayroon na palang hina-harvest. Pwede ba ako magtawa? Josh, tsaka si JR, tsaka si brother, dito nga muna kayo. Yan. Mga backache boys. Mga backache boys. Okay. Pwede ba harap ka dyan? Sa gilid, doon sa gilid. Doon, yan. Harap ka doon. Harap ka dyan. And then harap ka doon sa likod. Yan. Dito ako. Ang sabi ni Lord, ganito. Tingnan mo yung field. Tingnan nyo ang field. Tingnan nyo ang field. Ano ang nakikita nyo ngayon? Ang sabi ni Lord, ready na ang i-harvest. Josh, anong nakikita mo sa field mo ngayon? Pader? Anong nakikita mo ngayon sa field mo? Brother, anong nakikita mo sa field ngayon? Pader din? Hindi, may harvest nga eh. May harvest. JR, anong nakikita mo? Nakikita mo ba yung harvest na yan? Ano nakikita mo sa pwesto mo ngayon? Ha? Wala? Drum set? Di, kasi ito na. Ang sabi nyo kasi, wala pang harvest. Pero ang sabi ko, ito na may mga harvest na nakikita ko na. Pero bakit ang sabi mo, pader? Bakit ang sabi mo, wala kang nakikita harvest dyan? Bakit ikaw wala kang nakikita harvest dyan? Hindi nakikita yung galaw ni Lord. Ako yung may-ari ng field eh. Ang sabi ng Lord, ready na ang harvest. Kasama ko naman sila. Magkakasama naman kami. Ang sabi ni Lord, ready na po ang harvest. Pero ang sabi ng kasama, ano i-harvest natin dyan? Pader lang meron dyan ah. Pero nakikita ko ito, ang daming tao. Ang daming i-harvest ngayon. Ang dami.
Nakita mo yan? 1, 2, 3, 4, 5. Harvest natin ngayon na. Harvest natin yan. Eh dahil nalilito na sila, sasabihin nila, sige po. Sabi, i-harvest natin dito ngayon. Okay na kaya to? Sa palagay mo, kaya nating sakupin yung nakikita mo ngayon? Sa palagay nyo, kaya nating i-harvest yung nakikita nyo ngayon? Ha? Sabi ni Bumulong, kaya. Kaya. Maraming salamat sa inyo. Alam mo minsan, yung pastor natin dito, magtuturo sila na, ngayong linggo, meron tayong great harvest. Yes, kasama naman talaga eh. Kasama naman talaga eh. Ang problema ito, hindi parehas ang nakikita ninyo. Pares kayo nakatayo sa field. But ibang direction ang tinitingnan ninyo. Amen. Napansin ko ito. Kaya pala kukunti lang yung nagpapa-life group or yung nila-life group. Kasi hindi nila nakikita yung nakikita ko. Nakikita ni pastor. Nakikita ng ibang nagla-life group. Sabi nila, there is a life in a group. Ano meron doon? Parang wala naman. Hindi mo kasi na-experience eh. Hindi mo nakikita yung nakikita nila. Amen. Amen. Sabi dito, pinadala ko, verse 38, pinadala ko kayo para i-harvest ang di niyo pinaghirapan. Sino naghirap? Ha? Sino? Si Lord ang naghirap. Si Jesus ang naghirap. Tandaan nyo lagi. Every time na napupunta tayo sa harvest field or mag-harvest man tayo, isipin nyo na lahat ng mga hina-harvest nyo ay galing kay Lord. Amen. Kasi ang mindset kasi natin, iba ang nagtatrabaho, iba ang nag-aani. Pero sa senaryo na ito, ang pag-inisip mo yun na iba ang nagtatrabaho, yung ibang church ang nag-share ng gospel, pero sa church natin nag-attend. Yun yung nakikita natin. But sa senaryo na ito, hindi. Si Lord mismo nagtrabaho at ang mga disciple niya ang magtatrabaho. Come on. And malaking tanong sa akin, Lord, kasi sa Matthew kasi, the harvest is plenty, but the laborer is few. Kukunti lang daw. But pagdating dito kay John, hindi problema ang mag-harvest. Kasi kasama na ni Lord yung mag-harvest. Ang sabi ni Lord, pinadala ko kayo. Kayo. Sabihin mo sa katabi mo, kayo. Tayo. Ikaw at ako. Pinadala daw ni Lord para i-harvest ang hindi natin pinagpaguran. Sino ang nagpagod? Alam mo kung ano nakikita ni Lord? Sabi nung mga disciple, paano aanihin to, Lord? Kakatanim lang. So nung una pa lang, panahon, nandun na si Bongbong. Maswerte kami, kakatanim pa lang, harvest na kami. Sabi ni Lord, parang si Bongbong yata to si Jesus Halos kakatanim ang 4 months ang hintayin eh. Pag magtanim, tama ba? 4 months ang hintay para simula magtanim para makapag-ani ka. And then yet, sabi ni Jesus, sabi ninyo, 4 months pa ang hintayin para mag-ani. Pero sinasabi ko sa inyo, hinog na ang bunga. Saan ang bunga? Ano tinitingnan ng mga disciple? Yung field mismo. Yung palayan mismo, yung kung ano man yung wheat man yun, o ano man yung nandoon na nakatanim, Lord, halos kakatanim. Ba't sabi mo hinog pa lang? Ito ang nakikita ni Jesus. Verse 39. Ang sabi ni Jesus ganito, maraming mga ang sabi niya, maraming mga Samaritan sa bayan na yon at naniniwala kay Jesus dahil sa sinabi ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa ko. So, nung ma-meet ng mga Samaritan si Jesus, nakiusap sila na mag-stay pa siya sa kanila. Kaya nag-stay pa siya doon ng 2 araw. Nakita ni Jesus yung pagdating ng mga Samaritan.
Dahil nakibalita na eh. Nakibalita yung babae na yun doon. May tinanim si Jesus. May tinanim si Lord, may kinausap si Lord, meron nang inayos si Lord sa sitwasyon na ito. Wala pang ginawa ang mga disciples. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka pang ginawa. Bumili ka pa lang ng tinapay. Nag-ready ka pa lang ng pangmerienda. Sa palagay mo, saan pinakain yung merienda na yon? Bumili ka pa lang ng merienda, si Lord may ginagawa na. Come on. Makinig kayong mabuti. Alam nyo ba, na nag-create pa lang tayo ng event sa church, may pinadala, may ginawa na si Lord? Amen. Nung nagplano pa lang tayo na magkaroon tayo ng event, may ginagawa na si Lord sa time na yon. Nung nagplano tayo na maghanda tayo, may ginagawa na si Lord sa time na yon. Napakaganda. Sabi ko, Lord, hindi ko lubos maisip na ganito pala kadali ang buhay ng mga harvester. Sa time mo, ay sa pag-harvest ng mga kaluluwa sa pamamagitan mo, ganito kadali. Hindi mo pinaghirapan, pero mag-harvest ka. Hallelujah. Ang nakikita ni Jesus, kasi sa ibang translation, parating yung mga Samaritan kay Jesus, kasi binalita ng babae, nakilala ko yung Jesus, yung nakilala ko yung Misaya. Sinabi niya sa akin ang lahat ng katotohanan, tara, puntahan natin. Pumunta, sabi ni Jesus, nakikita niyo ba? Hinog na. Iha-harvest na lang. Ano sabi ng mga disciple? Saan yung i-harvest, Lord? Great preparation. Pagkikreate yan ng great result. Amen. Amen. At sabi natin ngayon, saan ako dyan? Saan po ako dyan? Nasaan po ako dyan ngayon? Nasaan po ako dyan ngayon? Kuya Dong, Brother Dong, nasaan ako dyan? Nandito ka, oh. Nasa verse 39 ka. Tama, nasa verse 39 ka. Marami Samaritan sa bayan na yon ang naniwala kay Jesus dahil sa sinabi mo. Nasa verse 39 ka, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, nasa verse 39 ka pala. Kasi, nung nag-attend ka sa church, nung tinanggap mo si Jesus Christ, meron kang tinanggap na nagpabago sa buhay mo, kapatid. Meron kang tinanggap, kaya ka pabalik-balik dito sa church, kapatid. And right now, wala kang kaalam-alam na yung tinanggap mo, ay tanim pala ni Jesus yon. Tanim pala ni Lord yon. At wala kang kaalam-alam na sa simpleng pagtestimony mo lang, sa simpleng pagsasabi mo lang sa kapitbahay mo, sa bayan mo. Sabi dito, lahat ng mga Samaritan sa bayan, lahat ng mga waray nakakilala kay Lord, mga Samarian. Lahat nandoon sa bayan. Maraming Samaritan, marami sa bayan, marami sa lugar mo ang maniniwala kay Kristo nang dahil sa sinasabi mo. Kapatid, nandito ka sa verse 39. Alak-alam mo ba, binawaliwala ka ng Panginoon? No, hindi. Ikaw lang ang ginamit. Babae lang naman yung nag-igib eh. Babae lang naman yung nagsimba eh. Ikaw lang naman nagsimba ngayon eh. Akala mo yung pagsisimba mo para sa'yo, no, inayos ka na ng Lord dito. Ididil ka na ng Lord dito ngayon. At magpipray tayo sa Panginoon ngayon na, Lord, ayusin mo muna kami. At sa pag-uwi mo ngayon, kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Bakit? Merong great harvest na gagawin si Lord sa area natin, sa area mo ngayon. Hallelujah. Are you excited? Bago nagkaroon ng chapter 4, meron mo ng chapter 3. Ito ang bit-bit-bit-bit ng babae. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa akin.
ibinigay niya kay isa-isa niyang anak si Jesus. Upang ang sinumang naniwala sa Kanya, ako yon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, pag uminom ka sa tubig na ibibigay ko sa iyo, magkakaroon ka na, hindi ka na mauhaw, magpakailan pa man. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Water of life po yon. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At hindi ka na mapapahamak. Kasi tinanggap na kita as a Samaritan. Wala na ang boundaries pagiging Hudyo mo. Wala nang boundaries na yon. Basta tinanggap mo si Kristo. Hindi ka na mapapahamak, kundi magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi pumarito ang anak ng Diyos sa sanlibutan, verse 17. Hindi para husgahan ka, kundi iligtas ka. Yun ang bitbit ng babae na yon, na sinyer ni Jesus. Hindi man nakailagay dito, pero sa palagay mo, hindi yun ang naranasan niya. Yung pag-ibig ni Jesus, hindi niya kaya naranasan yun sa balon? Kapatid, meron ka mararanasan sa araw na ito, sa lugar na ito. Maniwala ka, manampalataya ka sa Panginoon. Di ko alam kung anong sitwasyon mo, pero may gagawin si Lord sa buhay mo ngayon. Na sana sa pag-uwi mo, ipamalita mo sa kapitbahay mo. Nang sa ganoon, magkaroon ng great harvest sa pamamagitan mo. Karamihan sa bayan, karamihan sa mga Samaritan sa bayan, naniwala kay Kristo dahil sa sinabi ng babae. Sino ang nagsabi? Babae. Sino yung babae na yon? Siya yung nakarinig ng salita ng Diyos. At kapatid, sinasabi ko sa inyo ngayon, lahat ng pinag-uusapan natin dito ngayon, salita po ng Diyos. Ikaw po ay nakarinig ngayon ng salita ng Diyos. At meron po tayong karapatan para i-share po yun sa iba. Na-experience mo ngayon, buhay na walang hanggan, hindi matutumbasan yon. Walang sino mang makapagbigay nun, kundi si Kristo lang. Amen. Ito ang kagandahan dito ngayon. Yung babae naka-experience ng miracle sa life group. Tunay nga na may buhay sa life group. There is a life in a group. Ang babae, siya yung unang ni life group ni Jesus, one-on-one life group. Kaya nga pumunta siya sa bayan, pinamalita niya. Dumami ang life group. Sumakto. Napuno ang life group kaagad ni Jesus. Amen. Amen. Pangalawa, walang kaalam-alam mga disciple na sila pala ang ginawang preparation ng Lord para sa maging storehouse. Sino magtuturo sa life group? Mga disciple. And if you are a disciple right now, ikaw ay gagamitin ng Panginoon para maging storehouse ng mga harvest, ng mga kaluluwa. Amen. Amen. Itong tatandaan mo. Sa harvest natin ngayon, next week sa harvest natin, si Jesus ang nagtatanim. Si Lord ang nagtanim sa kanila. Pero tayo ang may accountability para sa mga harvest. Amen. Kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo, pag hinog na, kailangan na i-harvest. Pag pinatagal mo pa yun, malalaglag yung mga yan. Hindi na natin sila maaagapan pa. Kailan yung time na yon? Actually, ngayon. Natatawa sila sa actually. Actually, kondisyon ng puso, inayos, check. Kondisyon ng puso mo ngayon, ayusin ni Lord sa umagang ito. Parang ang hirap mag-invite. No, hindi mo trabaho ang magbago ng puso. Ang trabaho mo mag-harvest. But make sure na sa harvest na yun, meron ka paglalagyan. Alam niyo po ba kung bakit tayo nagpatayo ng building? Kasi para meron tayong paglalagyan ng harvest natin. Meron tayong mapaglagyan. Ito, mapupuno na naman tayo. May ilang upuan na lang yan dyan. Ubusin na naman natin yan. Wala tayong magagawa. Every time magkakandak tayo ng harvest, every time na meron tayong harvest, magdadagdag tayo. Hanggang sa magdadagdag tayo ng service. Kung hindi nakakayanin, we need to expand our place.
We need to expand our storehouse para sa kanila. Hindi yun pang sarili, kundi para kay Lord yun. Amen. Kasi isang kaluluwa lang makatanggap sa Panginoon, nagwawala sa tuwang kalangitan. Pero manggagaling sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, manggagaling sa'yo. Pwede po ba tayong tumayo lahat ngayon? Ba't parang hindi ko kaya, Kuya Dong? Ba't parang hindi ko kaya na dumating sa part na yun? Mag-invite? No. This is the time. Ito yung time na kung saan mangungusap sa'yo si Lord. Can you pray to the Lord na kung anong gusto niya ipagawa sa'yo? At naniniwala ako na sa umagang ito, i-restore lahat ng Lord, lahat ng mga boundaries, i-restore ni Lord lahat ng relationship para sa ating lahat. Di ko alam kung anong resulta nito pagkatapos. Si Kuya Dong nagtuturo dito ngayon, si Brother Dong nagtuturo dito ngayon. Hindi po ako exempted. Ako din po, mga luluwa, mag-harvest din po ako. Sa life group namin, doon magagaling lahat ng harvest. Pero kung ang magiging resulta nito, di ko alam. Di ko alam. Kung tutugon ka ba sa panawagan sa iyo ng Panginoon ngayon or hindi, di ko alam. Ikaw ang nakakaalam niyan, kapatid. Pray to the Lord. Pray to the Lord. Alam niyo po ba, may mga nagpapabigat sa buhay natin ngayon. Nagpapahirap sa atin araw-araw. Nagpapabigat sa atin. At nung time na yon na nakausap nung Samaritan si Lord, alam niyo po ba lahat na nagpabigat sa kanya, iniwan niya kay Lord? Tumakbo siya sa bayan niya, umuwi siya ng ang gaan-gaan ng bitbit niya. Nawala ang kanyang uhaw, nawala yung kanyang pagdududa sa sarili, nawala yung mga boundaries, naayos yung puso, di niya alam kung anong gagawin niya. Lahat ng kabigatan sa buhay niya, iniwan niya kay Jesus. Lahat ng nagpapahirap sa kanya, taon-taon, araw-araw, nag-iigib siya doon. Ang bigat-bigat ng timbanan, dala-dala nun. But nung once na nakilala niya si Lord, pinaubayan niya lahat kay Lord. Ito na yun. Ito na yung hinahanap ko. Ito na yung hinahanap nila. Sana dumating yung time na yun, masasabi ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, kapitbahay mo na ito na yun. Hinihintay natin ang kasagutan. Pag dumating yung great harvest na yun, hanggang dito may uupo dito. Wala nang daanan dyan. Hanggang doon sa media. Ang sarap isipin, no? Pero hindi mangyayari, kapatid, kung hindi manggagaling sa'yo. Kung hindi manggagaling sa'yo. Mahirap isipin na nandito tayo ngayon. Makikipag-usap tayo kay Lord. Pero mas mahirap isipin na mayroon kang tinanggap ngayon pero kinimkim mo lang. Cargo mo yan, konsensya mo yan na hindi mo ma-share sa kanila. Sana bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon sa araw na ito. Mamaya may gagawin tayo, sasaturate na tayo dyan, mamimigay tayo ng flyers. Ito yung time na kung saan magtatanim tayo sa kanila. Tanim lang tayo ng tanim sa kanila. Next week, isama natin sila. Next Sunday, dalhin mo sila. Why? Kasi yun na yung time na kung saan makikilala nila si Kristo. Yes, ipakilala mo na sila kay Kristo. But yung ma-gather mo sila dito, sila mismo makapagpatunay na may kaligtasan, may kapayapaan sa puso. Pwede mo bang ipikit yung mga mata mo? Itaas mo yung kamay mo. Meron ako ipapabaon sa iyo ngayon, kapatid. Dadalhin mo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Kaya ka nandito ngayon. Alam mo ba na
Hindi aksidente na nagkita si Samaritan tsaka si Jesus doon. Hindi aksidente yun. Kundi talagang sinadya ni Jesus yung Samaritan na yun. Kapatid, sinasadya ka ng Panginoon niya yun. Nakikita ka niya. Yung kabigatan mo, yung paghihirap mo, sasadyain ka na ng Panginoon niya yun. Congratulations sa'yo. Sasadyain ka na niya ngayon. Sa pag-uwi mo ngayon, bitawan mo na dito yan. Yung kabigatan mo, bigay mo kay Lord. Sa mga bago dito, pwede bang sumunod ka sa maiksing panalangin? Yung pabaon ng Panginoon sa'yo, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Are you ready? Sumunod ka sa maiksing panalangin at magtuloy-tuloy po tayo sa ating panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Naunawaan ko na mahal mo ako. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa pag-unawa sa akin.